Naglaho na nga ba ang katotohanan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Joanna Antolin, Gelson Bernas, and Edwin Baal. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay truth, katotohanan. So, ano po ba yung katotohanan? Truth is rooted in God Himself. Tandaan po natin mga kapatid, ang katotohanan, ito ay rooted, nag-uugat sa Diyos mismo. Kung walang Diyos, walang katotohanan. If there's no God, there is no truth. Kung walang Diyos, kanya-kanya na lang tayo ng katotohanan. Kung ano yung totoo sa akin, kahit hindi totoo yan sa'yo, it doesn't matter. Kung sa akin, hindi kasalanang pumatay, sa'yo kasalanang pumatay, it doesn't matter kasi wala naman Diyos na magdidikta kung ano talaga yung totoo. So, truth is rooted in God Himself. He is the true God whose knowledge and words are without error, deception, or contradiction. Unlike the shifting standards of culture, His truth is absolute and eternal. Jesus Christ embodies truth perfectly as the way, the truth, and the life. Because God is true, His word is reliable. Dahil totoo ang Diyos, merong nagdidikta kung anong tama at mali. His word is reliable. His promises are sure, and our faith is secure. Sabi po sa Revelation, chapter 12, verse 9. Dito po sa Revelation, makikita natin kung bakit yung katotohanan ay pilit binabaluktot ng dyablo. Sabi po rito sa Revelation chapter 12 verse 9, and the great dragon was thrown down, that ancient serpent. Tingnan niyo po, ancient serpent, ito yung matandang ahas, ibig sabihin, ibabalik ka talaga sa Genesis, sa first few chapters ng Bible. Who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. Siya po yung mandaraya sa buong sanlibutan. Now, sa Genesis chapter 2, verse 16 and 17, dito po makikita natin na merong katotohanan Ang Diyos ang nagdidikta ng tama at mali, ang Diyos ang nagsasabi kung anong mabuti at masama. Sabi po ng Panginoon rito, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Pwede kayong kumain lahat ng gusto niyong kainin dito sa hardin. But, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Dito po sa verse na ito, makikita natin, merong certainty, merong kasiguraduhan ng katotohanan, merong katiyakan. Yung truth po, merong nag-e-exist na truth mula sa Diyos, mula sa bibig ng Diyos. Ang Diyos ang nagsasabi kung anong tama at mali, mabuti o masama. Sabi dito, sapagkat sa araw na kayo ay kumain, o ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. Merong certainty of consequence kapag sinuway natin ang katotohanan ng Diyos. Now, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God defines truth. Ang Diyos po ang nagbibigay ng kahulugan. Ang Diyos po ang nagsasabi kung ano ang tama at mali, kung ano yung totoo sa kasinungalingan. Dito po makita natin na ang Diyos, sa Kanya nang galing yung truth. Pero pagdating po sa Genesis chapter 3, ito po yung kauna-unahang pagkakataon na yung katotohanan ng Diyos ay binaluktot ng ahas. Kaya magkasunod na chapters po, chapter 2 and chapter 3. Sabi dito sa chapter 3, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, nilapitan niya yung ahas, kinausap niya. Tingnan niyo po yung tanong niya. Patanong pa Did God really say? Sinabi ba talaga ng Diyos? Totoo ba? Tiyak ba? Sigurado ka ba? Sinabi ba talaga? Question niya ni Satanas yung katotohanan ng Diyos. Ito po yung kauna-unahang pagbabaluktot sa katotohanan ng Diyos. Did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Tapos yan, tuloy-tuloy na po yung usapan nila nung ahas hanggang sa mahulog si Eva at si Adan sa pagkakasala. Pero pakatandaan po natin mga kapatid, yung truth po, hindi yan manggagaling sa ahas. Hindi po yan manggagaling sa mga tao. Yung truth, manggagaling yan sa Diyos. At lahat ng sumusuway sa katotohanan ng Diyos,
haharapin yung consequences. At yan po ang nangyari doon sa tao. Sinuway nila ang katotohanan ng Diyos at sila'y napahamak. Number 2, cultures redefine truth. Ang Diyos, meron siyang katotohanan. Ang pumatay ng kapwa, murder is wrong. Kahit bali-baligtarin mo yan, murder is wrong. Kahit ano pang sabihin ng mga tao sa mundo, kahit kumontra pa yung buong mundo sa Diyos, pag sinabi niyang murder is wrong, murder is wrong. Pag sinabi ng Biblia na there are only two genders, male and female, kahit sabihin pa ng buong mundo na hindi, mali, maraming genders, hanggang ABC, D hanggang Z++ yan, it doesn't end. So yung human cultures, they will do their best to redefine the truth of God. Pero ang sasabihin ng Diyos, ito yung totoo, ito yung nakasulat sa salita ng Diyos, and tayo po, as believers of God, we have to stick to the truth of God. Kahit pa yung kultura natin. Ako po, galing ako sa eskwelahan na, meron akong eskwelahan na pinanggalingan na walang truth doon. Bahala ka kung anong paniniwala mo. Basta yung katotohanan ko, kahit di totoo sa iyan, it doesn't matter. Ang tawag doon ay truth is relative, hindi siya absolute. So kanya-kanya tayo ng katotohanan. Kung ano yung gusto mong katotohanan, yun na yun. Kahit pa sabihin mong, antingin mo, kahit lalaki ka, antingin mo sa sarili mo babae, or babae ka, tingin mo sa sarili mo lalaki, or iba pang mga genders, or even if ang tingin mo sa sarili mo ay pusa, it doesn't matter. Kung merong transgender, merong trans-species, no? I respect everyone, no? Nire-respeto ko lahat ng kung ano man ang identification, kung meron man sa inyo, no? Yun po yung paniniwala ko. We really have to respect. Ako, nire-respeto ko yung paniniwala ng iba. Kahit yung mga classmates ko, nire-respeto ko yung paniniwala nila. They also have to respect mine. I believe in the Bible. I believe in God's truth. This is not hate, no? Minsan kasi, ang pangit ng branding ng iba. Nagsasabi ka lang ng paniniwala mo, hate na yung sinasabi nila. So, cultures redefine truth. Kaya yung kultura, iba't ibang definition ng katotohanan. Hindi lang po ito sa mga issues na na experience ko sa eskwelahan na pinanggalingan ko before. Pero sa lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, kahit sa relasyon, no? Minsan may mga relasyon tayo na alam naman natin sa puso natin mali, pero minsan nilalaban pa natin sa harapan ng Diyos. Hindi po, okay lang yan, tama yan. Pero tandaan natin mga kapatid, God defines truth. Hindi tayo ang nagde-define ng katotohanan. Point number 3. Jesus is the truth. Alam niyo po yung isang maganda sa Biblia, isang revelation ng Bible. Truth is a person. Nung isinugo ng Diyos ang anak, yung mga tao confused what is truth? No? Pero nung dumating si Jesus Christ is the embodiment, perfect embodiment of truth. He is the truth. Kaya po lahat ng sasabihin ni Jesus Christ, yun yung katotohanan. Unfortunately lang, nung nag-usap si Pilato tsaka si Jesus Christ, nag-usap sila, may dinidiscuss si Jesus, may na-explain si Jesus about the kingdom. Tapos, about the truth. Tapos si Pilato, sinabi niya kay Jesus, what is truth? Tapos tinalikuran niya si Jesus. Kaharap niya na si Jesus Christ, who is the embodiment of truth. Pero nung tinanong niya yon, parang patanong lang, pero hindi naman talaga siya interesado, tumalikod na siya. Hindi niya man lang inantay yung pinaka-importanting sagot doon sa tanong, what is truth? Si Pilato na yung may pinakamagandang oportunidad sana, in the first place, ang kausap niya si Jesus Christ. Pero tinalikuran niya lang. Jesus is the truth. Lahat ng sasabihin ni Jesus, yun ang katotohanan. Kaya po napakalaga na tayo ng mga followers ng ating Panginoong Jesucristo, hindi natin kinukompromiso yung katotohanan ng kanyang mga salita. Now, paano po natin to isa sa buhay mga kapatid? Number 1, turn away from the sweet lies of the world. Ang daming mga kasinungalingan ng mundo na masasabi nating sweet, matamis. Pero ang katotohanan niyan, mauuwi sa kapahamakan. Yung mundo, yung kasamaan, tinatawag na mabuti. At yung mabuti, tinatawag na masama. Bibigyan ko po kayo ng example, Tingnan natin sabi po rito sa Isaiah chapter 5, verse 20. Woe to those who call evil good, and good evil.
Meron pong kakilala, kausap ko dati, no? Long time ago, maybe 8 years ago, 10 years ago. Sabi niya, yung orgy, yung multiple sex, no? Threesome, yung magkakasama na nagsisex. Mabuti yun. Pero yung sex ng mga normal na mag-asawa, alam niyo po, ang sex talaga ay, kagaya ng tinuro natin nung nakaraan, no? Valid yan kapag yan ay within the boundary of marriage, male and female, na within the boundary of marriage. Yun yung mabuti. Yun yung good. Pero ang sabi ng kakalala ko na yon, sabi niya, that's boring. Mas maganda yung orgy. Mas maganda to, itong na-experience niya, no? So, sabi rito, woe to those who call evil good. Yung evil, tinawag mong good. Yung good, tinawag mong evil. Who put darkness for light and light for darkness. Who put bitter for sweet and sweet for bitter. Kaya mga kapatid, napakadaming kasinungalingan ng mundo. Pag malasakitan po natin ang ating mga anak. Kasi mga anak natin, syempre, pag-aaralin mo yan, lalo na pag dumating na ng college yan, ang daming kasinungalingan na ituturo sa kanila. At dami nilang matututunan dito sa mundo. Minsan baka ma-confuse sila kung ano talaga yung katotohanan ng Diyos. Kaya napakalaga na yung mga anak natin, disipuluhin natin sila na lumalaki ayon sa salita ng Diyos, ayon sa katotohanan ng Diyos. Turn away from the sweet lies of the world. And number 2, treasure the truth of Christ that sets you free. Alam niyo po, ang katotohanan talaga ang magpapalaya sa atin. Yung katotohanan ng Panginoong Jesucristo. Actually, yung gospel nga sinasabi ng gospel sa iyo, makasalanan ka. Masakit yung katotohanan na yun, na makasalanan ka. Ang encounter talaga natin sa gospel, it will tell us who we are. At sasabihin ng gospel sa atin, ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, we are sinners and we are badly in need of Christ. Kailangan natin si Jesus Christ. Now, isipin natin kung yung gospel puro matatamis lang sasabihin sa atin, mabuti kang tao, okay ka lang, relax ka lang, wala kang dapat gawin. Diretso ka sa kapahamakan nun Hindi mo maiisip na kailangan mo si Jesus Christ. Pero ang mabuti, yung gospel, totoo talaga. Sasabihin niya sa iyo na you are a sinner, you need a Savior. Yun yung katotohanan ng ebanghelyo. At yung katotohanan din na yun ang magpapalaya sa iyo. Bakit? The moment you realize that you're a sinner, you have to deny yourself, your lust, your attraction to our propensity to do evil. Lahat ng yun, i-deny natin Sabihin natin, Lord, kailangan ko talaga kayo sa buhay ko. I need you. At yung katotohanan na yun, ilalapit tayo kay Kristo sa pamagitan ng ating pagsisisi. Treasure the truth of Christ that sets you free. Tsaka ka makasumpong ng kalayaan kay Kristo. Pangatlo, tolerate differences and agree to disagree. Alam niyo po, dito sa mundo na ito na ang daming ideas, ang daming pananaw. Napakalaga po na tayo mga Kristiyano ay tumitindig sa katotohanan ng salita ng Diyos. But we do that peacefully. Ginagawa natin yon ng may respeto. So ako po, pinapamanhik ko sa inyo, you tolerate differences. Magkakaiba tayo, but we have to coexist together as, peacefully. Na kahit iba yung mga views ng mga tao sa paligid natin, let's just agree to disagree. Ang mahalaga po, na ipapangaral natin yung ebanghelyo. Tanggapin man nila o hindi. Tolerate differences. Maging magkakaibigan lang tayo, maging masaya lang tayo. Bagamat magkakaiba tayo ng pananaw. Ang mahalaga po nito, habang dinidiscuss natin ang katotohanan ng Diyos, kahit iba pa yung pananaw nila, hopefully, someday, they will believe in the truth of God. So let's just agree to disagree. Kung hindi man mangyari yon, let's just coexist na may respetuhan at paggagalangan. Now, para po sa ating discussion, why is it important not to compromise God's truth? At tayo po'y manalangin. Lord God, thank you that you are true and that all your words are trustworthy. In a world of deception and compromise, strengthen me to fight for your truth and resist the lies that surround me. Deliver me from the lies of the devil that seek to confuse, corrupt, and destroy. Teach me to depend on your promises
to live with integrity, and to boldly reflect your truth in all I say and do. Thank you that Jesus is the truth who sets me free and leads me to life everlasting. Keep me faithful, Lord, and rooted in your unchanging word. In Jesus Christ's name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Mandy. Hello sa iyo at patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. Lumaki ka na may takot sa Diyos at lumaki sa katotohanan ng Diyos. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.